studying of the Word of the Lord. At ngayon pong araw na ito, again, we are still in the seasons for the family. We are so blessed sa mga pamilya po na naririto. And we are still encouraging everybody na talagang ang pamilya po natin ay dalhin po natin. Hindi lamang sa church, kundi dalhin po natin sa Panginoon. Alright? Ngayon po, mag-aral na po tayo. We are still in the message series, Protect and Serve. At ngayon po, ang topic po na pag-uusapan natin that would help us empower and strengthen the foundation of our homes ay wala pong iba kundi Safe House, trusting God for family protection. Safe House, trusting God for family protection. If you have your Bibles with you, I would like you to open your Bibles with me in the book of Ephesians. Ephesians chapter 6, verse 16. Alright? Ilihan ko pong tumayo ang bawat isa bilang pagbibigay galang po sa pagbasa ng salita po ng Diyos. Okay? Just follow me with your eyes. Babasahin ko po sa inyo. I'll be reading this verse in the ESV or the English Standard Version. Sabi po dito, in all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. May I repeat? Sabi dito, in all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. May the Lord be blessed upon the reading of His Word. So mandali po tayong dumako sa Panginoon sa panalangin. Panginoon, aming dakilang Diyos, marami pong salamat sa napakagandang araw na ito, napakagandang umagang kaloob mo, Panginoon, sa amin, para kami ay malayang makasamba sa iyo, dakilang Diyos. So we pray that You would continuously empower us, that You would continuously enlighten us with Your Word, Lord God. At dahil alam namin, Panginoon, ang iyong salita, ang iyong biyaya at pagpapala po lamang ang siyang magbibigay at magpapalakas sa pamilya po ng bawat isa po sa amin. Kaya kung pag-aaral ng iyong salita ay itinatalaga po namin sa inyo. Itago niyo po ko sa iyong likuran, Panginoon, samahan at gabayan as I deliver your word this morning, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Alright? Maaari po tayo magsipo. Again, ang pag-uusapan po natin ngayong umagang ito is very important, okay? Mahalaga po ito. This is significant for each and every family. Safe House, trusting God for family protection. Okay? Naisip po natin, last Sunday, pinag-usapan po natin yung kahalagahan ng pundasyon ng pamilya. And the important foundation of a family is that our family should be built on the rock. Okay? Sa Matthew chapter 7 verse 24, malinaw po doon. Kanta nga po ito ng Sunday school, di ba? A wise man built his house upon the rock, and a foolish man built his house upon the sand. Okay? Kaya po makita po natin yung significance po nun. May kahalagahan po kapag ka po ang pundasyon ng pamilya ay matibay. At magiging matibay po ang pundasyon ng pamilya kapag ka po iyan ay naka-anchor sa isang bato. Okay? At kung titingnan po natin yung analogy po niyan, ang bato po o ang rock po o the rock in the Bible is none other than Jesus Christ Himself. So if our family is actually built on the rock in Jesus Christ, if God would be the center of our home, if God would be the center of each and every relationship in the family will be strong. And the family is bound to be strong. Okay? Nakita po natin, nung titingnan po natin yung pinag-aaralan natin is about Safe House. Last Sunday, bigyan ko lang po ng konting pahapyaw nung nangyari nung last Sunday. Last Sunday, pinag-usapan natin, marami po mga tahanan, ayaw po natin sa tahanan, marami mga kabataan. You be honest with me. There will be a lot of young people, even adults, even husbands and wife, ayaw sa kanilang mga tahanan. How come? If a house is a place of shelter, if our house is a place where we can find refuge, bakit po maraming mga tao ayaw sa tahanan? Maraming mga young people, kapag may problema tayo sa ating mga sarili, may problema sa eskwelahan, may problema sa atin, may problema tayong pinagdadaanan, meron tayong depression or anxiety, meron tayong mga kakulangan. Maraming mga kabataan, mas pinipili pa nilang pumunta sa mga kaibigan rather than going to their homes and looking for counsel sa kanilang mga magulang. Maraming mga tatay, di ba? Mas gugustuhin pa mag-overtime, okay, kaysa umuwi ng tahanan. Marami mga nanay, gusto pa nilang nasa bahay sila palagi. Marami mga nanay, mas gusto pang umalis sa tahanan. Why? Because they felt like their home is not safe anymore.
Di ba? At ngayon pong panahon na ito, kung makikita po natin sa mga passages na binasa po natin, maliwanag po ang banal na kasulatan that we are living in a perilous time. We are living in the days na talagang napakarami pong kasamaan. Lumabas tayo ng kalye, napakaraming kasamaan sa kalye. Diba? Lumabas ka ng bahay mo, ang tayo makikita. May mga nagbibisyo, diba? Kahit nga po linggo Pagkalinggo, lumalabas ang mga tables sa mga tindahan di ba? Makikita mo, naandyan yung mga tagayan di ba? Ang dami mga bisyo sa kalye, ang dami mga masasawang barkada, ang dami natin makikita kasamaan, ang daming huldapan, ang daming mga krimen na nangyayari sa bansa. At kahit nga sa outside of our country, di ba? Ang dami nangyayari kasamaan. Di ba? The chosen generation of God, which is Israel, or the chosen country of God, which is Israel, is being bombarded with war ngayon sa daling ito. Hindi lang sila inaatake ng isang bansa, inaatake sila ng iba't ibang bansa. Di ba? Kaya nga maya't-maya, palipad ng rocket sa kanila. Buti na lang, ang biyaya ng Panginoon ay nasa kanila at pinoproteksyonan sila. Di ba? Now, our home is supposed to be a safe house. And for us fathers, for us mothers who are here, we are given by the Lord the responsibility for us to build our homes, yung ating pong mga tahanan to be a safe house. Now, a safe house, is called safe because it is secure. Ulitin ko po a safe house is called safe because it is secure. And it is secure because a shield is present. Okay? Kung gusto mo natin yung tahanan natin ay maging safe house, ito po ay matatawag na safe house kapag ka po yung mga tumitira dito, yung mga nanahan dito, ay na-experience po nila yung security. If they felt like they are secure, yung bahay ay safe house for them. Okay? At para maging safe ang house po natin, para po sa bahay po natin, doon po tayo makahanap ng kapayapaan, doon po tayo makahanap ng comfort, doon tayo makahanap ng safety, doon po tayo makahanap ng security. Kailangan po nito ng shield. At ang shield po, kung titingnan po natin, shield, in Ephesians chapter 6 verse 16, actually is a metaphor. Kaya po ito ay makikita po natin sa buong Ephesians chapter 6, meron pong prominenteng topic na pinag-uusapan, pinag-aaralan po diyan. At yan po ay wala pong iba kung hindi yung armor of God. The armor of God was given by the Lord to each and every children, sa bawat anak niya, para po yung mga anak ng Panginoon ay magkaroon ng proteksyon. Proteksyon saan? Because this world we are living in is evil. Okay? Marami pong kasamaan yung ating ginagalawan sa mundong ito. We are to be protected. At naintindihan po ng Panginoon yon na ang pamilya po natin is bound sa kapahamakan ng mundong ito, bound sa kasamaan ng mundong ito. Hindi po tayo exempted po doon kahit po tayo mga mananampalataya. Kaya po we are always being reminded by the Lord na ang Panginoon, nagbigay po siya ng armor niya para po tayo ay magkaroon ng proteksyon sa kasamaan ng mundong ginagalawan po natin. Amen. Wala po sino man sa atin dito na gugustuhin mo na ikaw ay mapahamak. Wala po sinong magpatinong magulang na naririto na isasadlak mo ang iyong mga anak sa isang lugar kung saan siya mapapahamak. Hindi niyo po nanaisin yun. Ako po mismo bilang isang magulang, I don't want my children to suffer yung mga kasamaan ng mundong ito. Kaya to the extreme effort na po pwedeng gawin for them to be safe, gagawin po namin yun. Bakit po? Again, walang matino na magulang na iisipin na mapahamak yung anak nila. Wala pong matinong magulang na mananalangin na, Lord, sana po yung mga anak ko mapahamak po sila. At wala rin pong matinong mga anak at miyembro ng pamilya na tayo iisipin natin ang panalangin natin mapahamak yung pamilya po natin. We always pray for safety. Pansinin niyo sa mga panalangin niyo, it becomes routinary in our prayer. Lord, keep us safe. Lord, protect us. Hindi ba naisip niyo po yun? Kahit sa panalangin po natin, lumalabas na po yun. Bakit? Magbukas na lang kayo ng TV
Maniwala po kayo, malulungkot kayo eh. There will be a lot of times, ayoko nang manood ng balita. Bakit? Pag nanood ako ng balita, iba't ibang balita ang nararingan ko. May aksidente dito, may nangyari dito, di ba? May gera dito, may patayan dito, may krimen dito. At ang masakit dito, hindi lang nangyayari sa labas. The worst scenario would be even evil things penetrated our homes already. Alam niyo po ba iyon? Alam niyo po ba na marami pong mga krimen ngayon nangyayari sa loob ng tahanan? And that saddens me as your pastor to realize na hanggang sa loob ng tahanan, meron na pong nangyayari mga kasamaan. And guess what? Maniwala po kayo. You do some research. Okay? Again, umattend kayo ng conference at symposium sa sa November 5. We will be having a symposium. Complete satellite churches po natin ito regarding protecting our family. Ilalabas ko po doon lahat o yung mga possible na makikita ko na numbers kung ano yung mga krimen na nangyayari sa buong tahanan. Prostitution is now happening at home. Alam niyo ba yun? During the 80s, 90s, and the early 2000s, ang prostitution dinadayo. Kaya nga ang prostitution sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, mayroong mga tinatawag na red light district. Yung mga lugar na yan yung mga lugar na hindi po pwede ang mga bata. Bakit? Naandyan yung rampant na bebenta ng laman. Prostitution, technically. Ngayon, hindi na kailangan lumabas dun eh. Ngayon, magugulat ka. Minsan ang mga magulang pa ang nagbebenta doon sa anak nila para mag-engage sa online prostitution. Now, tell me, if our homes are being safe or still safe right now. Hindi, pastor, yung magulang ko hindi lang po. Matino po magulang ko. Yes, I understand. I praise the Lord. Matino magulang mo. And the Lord is not allowing your parents to do that on you. Pero maniwala po kayo sa hindi. Buksan niyo yung mga telepono niyo. Ang daming kasamaan dyan. Iba sa inyo nag-i-engage dyan. Iba sa inyo, nasita ko pa nga dyan minsan eh. Iba sa inyo, may makikita kayo mga sineshare na mga masamang mga material sa online. Iba sa inyo, nag-i-engage lang kung saan-saan. Iba sa atin, nakakapag-engage na tayo sa online gambling eh. Di ba? Iba sa atin, baka, wag naman sana, no? Baka pati sa mga online relationship, nag-i-engage pa tayo. Kaya ang dami pong napapahamak eh. The security in our homes our homes is no longer secured. Alam niyo po sa IT, sa mga nasa infrastructure, mga IT infrastructure, meron po kami tinatawag na firewall. Okay? Ang firewall po, ayoko mag-nosebleed kayo, ayoko maging technical. Ipapaliwanag ko lang na maigi. Sa mga bahay, may internet tayo, tama ba? Pakita sa kami na may internet sa bahay. Yan, very good. Sino dito yung may internet kayo sa bahay, tapos may internet pa kayo sa phone? Pag nawala kayo sa bahay, kita niyo naman, wala nang nawawala ng internet ngayon. Pag nawala ng internet ngayon, kasalanan. Tama? Pag nawala ng internet ngayon ang mga bata, maniwala kayo. Di ba? Nagkakaroon ng depression. Maniwala kayo sa hindi. Okay, umamin kayo mga young people. Umamin ng mga adult. Bahagi na ng allowance yung data. Tama? Pag nawala kayo ng data, nanginginig na kayo. Ngayon ko lang nalaman, hindi lang pala droga ang nakaka-addict. Yung data pala nakaka-addict din. Pag nawala ng data, hala! Wala ng data! Tapos sabi ko, yung katayo, may data ka ba dyan? Pa-share naman. Diba? Pa-hotspot naman. Tama? Hanggang dun eh. Pero alam nyo, dahil sa technology, marami po kayo nakikita kasamaan ng mga naandyan na minsan hindi kayo aware na pe-penetrate na kayo. Hindi tayo minsan aware na tayo sa mga magulang na pe-penetrate na tayo at napupulyot na tayo ng kadumihan ng mundong ito. Sometimes we thought that everybody's engaging on it. It is also but right for us Christians to engage on it. Tama? Minsan may mga nakikita po ko, I'll be honest, may mga nakikita ko, mga hindi magandang mga site, may mga nakikita kong Kristiyano, naka-like pa doon. Di ba makikita mo sa notification yan, di ba? Kung sino-sino mga nag-like. Sabi ko, napapailing ako eh. And you know what? That's scary. Our homes is no longer safe and secure because shield isn't present. Alam niyo po ba, during the Roman times,
In Ephesians chapter 6 verse 16, the Roman Empire, lahat ng mga Romanong sundalo, meron silang shield, helmet, breastplate, okay, sword, okay, meron silang mga boots, kompleto yan. And one of the most important thing na ginagamit nila for them to be protected when they would be engaging in war, okay, is none other than a shield. Okay? At ang Panginoon, ang sabi ng Bible, the battle here in this earth is not against flesh and blood. It is against the spirit. The worst battle on earth and the worst enemy on earth is the enemy that we cannot see. Nakipagsuntukan na po ba kayo? Sa mga lalaki dito, may mga young people ba tayo napaaway na dito? Taas nga kamay, yung mga napaaway na dito. Mamin kayo? Sabi ni JB. Parang nag-iinat lang eh. Diba? Diba? Sino dito yung mga babae? Napatrouble ng babae, nakipagsabunutan na kayo. Taas nga kamay, pati honest kayo. Talaga? Nagtaas yung mga kamay dito. Nakita ko yung mga Amazon, huwag kayong loloko-loko. Diba? Masasabunutan kayo. Si Lolo Berto lang ang nakipagsabunutan na nanalo. So huwag niyo susubukan makipagsabuntan kay Lolo Berto, sigurado talo kayo. Diba? Manggigigil kayo sa bunutan niyo sarili niyo. Now, kidding aside, nasubukan niyo na po ba makipag-away nang wala kayong nakikita? Diba? Pag nakakita kayo na nakipag-away na sinabi niya ganito, loko ka, sabunutan kita. Tapos wala ka nakikita, ano sabihin mo? Baliw to. May tama na to, di ba? Sabunutan kita, samahan ang ugali mo. Di ba, chinichismis mo ako. Tapos pag may nakita kang lalaki, di ba, nakikipagsuntukan, sabihin mo, siguro boksingero to, di ba? Ang tawag dito, nag-shadow boxing. Or, kung nakita mo sakali, gumaganon-ganon yan, isipin mo, may tama na to. Tama? Kung nakikipag-away ka physical, nakipagsuntukan ka, tumama ka, di ba? At least kahit na parang physically nararamdaman mo, ang pinakamahirap yung hindi ka tumatama. Magtanong kayo sa mga training ng boxing. Mas nakaka-exhaust yung kamao nila pag hindi tumatama doon sa sinusuntok nila. Ganon din, similar. Mas mahirap kapag ang kaaway mo, hindi mo nakikita. Why? Because we do not have the authority as, sabihin natin, physically, as creation of Christ, we do not have the capacity and we do not have the ability para makipag-away sa mga hindi natin nakikita, lalo tigit sa espiritu. And the only way we could defeat the enemy is none other than Jesus Christ to fight for us. Amen. But it doesn't mean na merong kaaway tayo sa mundong itong masama, who is the devil, who is evil, na nagpapalaganap ng evil sa mundong ito. Hindi ibig sabihin hindi natin siya nakikita, tayo ay matatalo. Bakit? Kaya sabi ng Panginoon, mayroong shield. Kaya kung babalik tayo, even though there is a spiritual warfare in this earth, not only the physical, akala ba problema, yun lang kasamaan ng mundong ito? Akala niyo ba yung krimen, yun lang kasamaan ng mundong ito? Ang kasamaan ng mundong ito, yung bumubulong doon sa mga gumagawa ng krimen. Yun ang matinding evil. Yung mga bumubulong sa atin para gumawa ng masama at hindi mabuti, yun ang evil of this world. At sa kaya kasabi ng Ephesians chapter 6 verse 16, in all circumstances, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. Anong sabi dito? Kaya gusto kong pagkakasulat ng ESV sa Ephesians chapter 6 verse 16 ang linaw ng pagkakabitaw ng salita in all circumstances, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, okay? Sa araw-araw ng buhay natin, sa bawat minuto at segundo ng buhay natin, we are to always use the shield of faith. Ibinigay sa atin ng Panginoon yung shield of faith. Yung pananampalataya natin, yung po ang panangga natin. Again, yung pananampalataya natin sa Panginoon, yun po yung panangga natin sa evil of this world.
Marami po sa atin, we are always caught on guard. Kaya tayo napapahamak. Kaya po maraming mga mananampalataya ang natotrouble. Kaya po maraming mga young people and even families who are bound and is now being destroyed by the enemy. It's because we are all caught off guard. Why? Kasi hindi nakaangat yung shield. Hindi natin ginagamit yung shield natin. Now, let's go back na sa pamilya na pinaka-famous na balita ngayon sa mundong ito. Yan ay walang iba kundi laban ng Israel at ng mga Palestinian, specifically the Hamas. Okay? Alam niyo po ba kung paano sila na-penetrate? Kung paano sila nakunan ng maraming mga hostages? Kung bakit maraming mga bata ang namatay? Even the IDF themselves, sabi nila, inamin po nila na sila, they were caught off guard. Diba? Knowing the Israelites, knowing the Jews, when it comes to weapon, napakagagaling po niyan. Majority of the weapons of this world, in-invent na magaganda at magagaling, mga Israelites po ang nag-invento niyan. When it comes to warfare, down to the Old Testament, wala pong pinakamagaling kung hindi ang mga Hudyo. Wala po kayong makikitang gera, na major na gera, ng mga Hudyo o ng mga Israelites sa mundong ito, na hindi po nila pinanalo. And up to the present time, before this war began in Israel, nung nagkaroon ng problema ang Palestinians sa lupa nila hanggang sa Gaza, kaya nga yung Gaza napakaliit niyan eh. Di ba? Napakaliit na nahiwalay yan sa mainland ng Palestinian. Alam niyo bakit? Because there was a 6-day war. 6-day war. And the Israelites, by God's grace and God's anointing to them and God's promise to them, they defeated the Palestinians in 6 days only. But just a week ago, inamin ng mga Israelites ng IDF, yung kanilang defense forces, ng Israelites Defense Forces, known as the IDF, sinabi nila, we were caught off guard. We were being attacked from sea, from air, from land, may mga rockets, kaya sila napasok eh. Bakit? Nakalimutan nila na gamitin yung shield. Ganon din tayo mga mananampalataya eh. Isipin nyo yung pinaka-worst scenario, worst problem na nangyari sa pamilya po ninyo. You think of the worst scenario or the worst issue that happened in your marriage life. Think of the worst problem na nangyari sa buong pamilya nyo. And I tell you, isa lang ang makikita nyong problema dyan. You were caught off guard because you are not using your shield of faith. Maraming mga mananampalataya, maraming pamilya, nakakalimutan nilang manampalataya sa Panginoon. And they were caught off guard. That's the very main reason why maraming pamilya ang nasisira. A safe house can be called safe because it is secure. And it is secure because a shield is present. If shield is not present, if we are not on guard, at hindi tayo handa sa anumang pag-atake ng kasamaan sa mundong ito, I tell you, our family is bound to fall. Malinaw ang Matthew chapter 7 verse 24. The house that is built by a wise man, and which he built it on the rock. Ano nangyari? Nanatili. The wind blew. Di ba? Storms came. Floods came up. Ano nangyari sa bahay? And the house keeps standing still. And the foolish man built his house upon the sand. Same thing happened. The storms came, the wind blew. Streams of water came up. Floods came up. Ano nangyari? And the house which was built by a foolish man, ano nangyari? Fall. Christians, fathers, mothers who are here, we are to be responsible with our family. God gave us the responsibility to mentor, to guide, and to protect our family. The Lord gave us the responsibility to secure our family. And one way to secure our family is to instill faith in God in their minds and in their hearts. The moment na tayo nakakalimutan nating magtiwala sa Panginoon,
we are putting down our shield. The moment we forgot to trust the Lord, the moment we've doubted on the love of God, the moment we doubted on the provisions of God, the moment we doubted on the protection of God sa buhay po natin, we are putting down our shields and we are to be caught on guard kapag umatake ang kaaway. And I tell you, ang kaaway natin is persistent. Hindi humihinto ang kaaway. Hindi hihinto ang kaaway nating dyablo sa pagsira ng pamilya ng Panginoon. Bakit? Because He knew ang mga anak ng Diyos kailanman hindi niya na po pwedeng angkinin pa niya. Purihin ng Panginoon. Pero kahit na hindi na po tayo po pwedeng angkinin ng kaaway dahil tayo ay bahagi na ng pamilya ng Panginoon, ang problema sa atin, nagiging miserable ang buhay natin. Bakit? Because we always put down our shield. Kaya po maraming mga mananampalataya, pag tingnan mo ang buhay, makikita mo na ang ganda ng potensyal eh. Ang ganda ng po pwedeng gawin. Ang laki ng gagawin ng Panginoon sa buhay mo. At malinaw sa Panginoon at malinaw sa iyo kung anong gagawin ng Panginoon sa iyo. Pero pag tingnan mo ang buhay mo, para kang isang tao na dumaan sa gera, ang dami mong tama. May tama ka ng bala ng kaaway sa balikat. May tama ka ng kaaway sa bewang. Di ba? Kaya ka tinatamaan ng kaaway eh. Bakit? Because you are putting down your shield of faith. Kinakalimutan yung pananampalataya. May naalala po akong isang commercial. Paborito ko itong commercial when it comes to Again, sa mga nanonood online, itong preaching na ito hindi sponsored. Okay. Okay, sana naman mag-sponsor sa atin to. Meron pong isang famous, okay, na ads na napanood ko nung bata pa ako. Hanggang ngayon, ito pa rin yung ad nila. Ito po ay ad po ng Celine. Ano ba tong Celine na to? Yan, pakita nyo nga to. Naalala nyo ba to? Yung commercial na ito, na yung bata may helmet, tapos may mga tumataking bakterya. Dapat i-play ko sa YouTube yan eh. Okay? Tapos pag tumatama yung bakterya sa kanya, dahil meron siyang helmet, ang nangyari sa kanya, hindi siya tinatamaan. So, ginawa nila, naglagay sila ng shield. Dinagdagan nila yun eh. Nagkaroon ng shield. Ayan o, may shield nga diyan eh. Ito po, ang tawag dito ay vitamins. Ang gusto ko yung term na ginamit dito ng batang ito eh. Nakalagay dito, hindi tumalab. Alam nyo, marami sa atin mga kapatid, ang pagsubok ng dyablo, hindi humihinto. Pero sabi ko sa inyo, kaya maraming mga mananampalataya, maraming pamilya, maraming mga young people, maraming mga tatay at nanay na napapahamak at tinatalaban ng pagsubok ng kaaway. Bakit? Because we are not using our shield. Young people who are here, mga bata na naririto, ano sabi ng mga magulang nyo, mga anak, uminom kayo ng vitamins. Bakit? Para hindi kayo tablan ng sakit. Tama? Oh, ganun po sinasabi sa atin ng Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon sa Ephesians chapter 6 verse 6, in all circumstances, use the shield of faith. Diba? Sabi ng Panginoon sa atin, anak, gamitin mo yung vitamins na binigay ko sa iyo. At yan ay walang iba kundi yung shield of faith para hindi katablan ng pagsubok ng dyablo sa buhay mo. Bakit marami young people nag-i-engage sa maling relationship? Because you are not using the shield of faith. Bakit ang daming young people, ang daming adult, not only in this church, nadidisiplina sa church because they put down their shield of faith. Isipin mo, mananampalataya ka na, ginagamit ka ng Panginoon, nadidisiplina ka, nadidisqualify ka sa gawain kung saan ka dinalaga ng Panginoon. Bakit? Kasi binaba mo yung shield of faith mo eh. Nakalimutan mo na mas mahalaga yung pananampalataya mo sa Panginoon kaysa doon sa pagsubok ng dyablo sa buhay mo. Wala namang ibabahagi ang dyablo na hindi masarap eh. Di ba? Sa mga naging manginginom dito, nung umiinom kayo, di ba, ang sarap ng beer, ang sarap ng alak, tama? Tama ba ako? Magastos ba? Oo. Bumubutas ba ng bulsa? Oo. Bumubutas ba ng bituka? Oo. Pero ba't umiinom? Masarap eh.
Kaya ka tinablan, ibinaba mo kasi yung shield of faith mo eh. Mag-vitamins tayo mga kapatid. Sa mga umati ng prayer meeting, ano po lagi kong sinasabi pagkatapos ng prayer meeting? Mga nakakaalala, yan. Alam niyo na, walang nakakaalala. Dalawa lang yan. It's either hindi nyo napakinggan o hindi kayo umaattend ng prayer meeting. Meron ako laging phrase na sinasabi doon. Pag natapos ako, mga kapatid, magpalakas tayo lagi ng ating pangangatawan at magpalakas tayo lagi ng pananampalataya sa Panginoon. Tama po ba? Amen. Mga kapatid, binigyan tayo ng Panginoon ng proteksyon para hindi tayo tablan ng pagsubok. Huwag mong hindi gagamitin. Balik tayo sa first ng Ephesians chapter 6 verse 16. Bakit? Sabi diyan, with which you can extinguish all the flame of darts of the evil one. Kaya mong salagin. Kaya mong salingin sa biyaya ng Panginoon anumang problema at pagsubok ng Panginoon sa pamilya. Meron akong phrase na babasahin dito. Pwede ba natin basahin ito? Sabi dito, God is the ultimate shield and protector of our family. Pwede ba natin basahin ito? Sabay-sabay nga po tayo. Pwede begin. God is the ultimate shield and protector of our family. Gawin po natin personal. Huwag natin sabihin our. Sabihin natin my family. Sabihin po natin malakas ha. Parinig nyo sa sarili nyo at parinig po natin sa katabi natin. Ready? Begin. God is the ultimate shield and protector of my family. No doubt about it. Wala po naman sigurong kokontra dyan. Tao ba? Ngayon, kung nagdududa pa rin po kayo dyan, basahan po natin ang verse. Ano pong sabi ng Psalm chapter 91 verse 4? Ang sabi po dyan ay ito, He will cover you with His feathers, and under His wings, you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Sabi po dito. Anong sabi dito? Siya yung magiging shield and protection po natin. Para po siyang agila. Yung nanay na agila na kanyang mga inakay. Kapag ka may atake, ibubukan yung pakpak niya at iyayakap niya doon sa kanyang mga inakay para ito ay maging safe and secure. At ang kagandahan ng pangako ng Panginoon ito is the faithfulness of the Lord. When the Lord says, kaya po sinabi natin, He is our shield and our protector. Kaya po siya naging ultimate shield and protector of our family is because of His faithfulness to each and every one of us. Marami po sa atin nakakalimutan nating manampalataya sa Panginoon. Marami po sa atin mga mananampalataya dahil sa pagsubok na dinadaanan natin, tumalikod tayo sa Panginoon, nag-backslide tayo sa Panginoon. Hindi na natin inalintana yung problema kinakasadlakan natin ng pamilya natin at personal. It is because of our unfaithfulness to the Lord. But I tell you, sa kabila ng pagtalikod ng maraming mananampalataya sa Panginoon, nananatili at mananatili siyang tapat sa kanyang mga anak. Amen. Nakakalungkot pong malaman na marami po tayo mga kapatid sa mananampalataya na tumalikod sa mananampalataya. Marami pong mga mananampalataya, nakita natin sobrang active sa gawain, sobrang kagamit-gamit sa gawain, sobrang tindi ng potensyal sa pagdating sa gawain ng Panginoon. Ang laki ng plano ng Panginoon, biglang nawala sa gawain ng Panginoon, biglang nawala sa pananampalataya, biglang pinanghinaan ng loob, nag-backslide, tumalikod sa Panginoon. But I tell you, sa kabila ng pagtalikod sa Panginoon, ang Panginoon tapat pa rin sa kanila. At ang Panginoon mananatiling tapat sa kanyang mga anak. Di ba napakabuti nun? Wala naman pong taong perfecto eh. Marami po sa atin, nakakalimot tayo sa kabutihan ng Panginoon. Nakakalimot tayo sa pagpapala ng Panginoon. Pero marami pa rin po sa atin, nagdududa pa rin sa Panginoon. Kaya hindi po natin nagagamit yung pananampalataya sa Panginoon eh. That is the very main reason why putting down the shield of faith. That's the very main reason why we are being attacked ng mga kaaway. At pag inatake tayo, apektado tayo lagi ng kaaway.
Bakit? Ibinaba natin eh. Kaya po marami mga mananampalatay nag-backslide. Hindi po sila nag-backslide dahil may problema sila. Kaya sila nag-backslide sa kabila ng problema nila, nakababa yung shield of faith, kaya tinablan ng pagsubok ng kaaway. Faithful ang Panginoon. He is our ultimate shield and protector ng pamilya po natin. Aba, ang Panginoon, ang pagkakaalam ko, siya ang creator po natin. Our God is the creator of heaven and earth. Amen? Amen. Our God owns the heaven and the earth. Amen? Amen. Our God and our Savior has the main authority when it comes to heaven and on earth. Amen. Wala po tayong makikita dito na hindi sa Kanya. Siya ang may lalang. Siya ang it is undoubtedly, okay, na ang Panginoon ang pinaka makapangyarihan sa mundong ginagalawan natin. At para pa siya pa yung maging protector natin, aba, napakatindi po nun. Have you imagined the intensity nung sinasabi po natin na pinag-aaralan natin? Yung Panginoon na naglalang sa atin, yung Panginoon na naglikha ng langit at lupa, hindi na po siya nag-hire ng security agency para proteksyonan tayo. Siya mismo ang proteksyon natin. Ang problema sa atin, nakakalimutan natin na siya ang proteksyon natin. This is undoubtedly. Basahin po natin ang scripture. During the time of Noah in Genesis chapter 7, pansinin nyo, kaya nga nagkaroon ng Noah's Ark eh. Diba? Kaya na-restore ang earth because of the protection of Jesus Christ. Tumalikod lahat ng tao maliban kay Noah sa Panginoon. Sino na iligtas? Ang pamilya ni Noah at ang mga animals ng mundong ito. During the time of Daniel, sino na protekta kay Daniel when he was thrown into the lion's den? Hindi ba't ang Panginoon? Ibinato siya sa lion's den kung saan gutom na gutom yung mga leon. Anong ginawa? Pinatapon siya doon dahil sa pananampalataya niya sa Panginoon. What happened? People outside of the lion's den thought after 24 hours he would be dead. At wala sila makikita doon kundi buto na lang na dinidilaan ng mga leon. Pero anong nakita nila? Pagbukas na ng lion's den, si Daniel nakahiga sa mga leon. Di ba? At yung mga leon, hinihimasun siya niya. Tulog na, baby. Tama? Hindi ba ganun ang itsura nila? All the lions were tamed by the Lord. Daniel was protected by the Lord because of his faith sa Panginoon. Noah and his family was protected by the Lord from the great flood because of his shield of faith sa Panginoon. Shadrach, Meshach, and Abednego, because of their faith sa Panginoon, they were, during that time, yung mga tao doon, saan sila pinapa-worship? They are being asked to worship, Nebuchadnezzar, di ba? Yung graven image, di ba pinapasamba sila? Habang nung time na nag-worship na sila doon sa graven image, ano nangyari? Di ba, Shadrach, Meshach, and Abednego, in their faith sa Panginoon, they stood still. And they never worshiped the Lord because they knew that they will not have any other God beside God. Anong ginawa sa kanila? Alam nila ang kaparusahan. They are to be thrown, saan? In the burning fiery furnace. In Tagalog, pugon. Basahin niyo po iyan. Sa Daniel chapter 3, nakasulat po iyan. Ano nangyari? Shadrach, Meshach, and Abednego were saved by the Lord because of their faith. Nung itinapon sila doon, anong ginawa nila? Di ba? Oras lang, sunog ka eh. Siguro pag nagluto ka dito ng pandesal, pagpasok mo, wala pa isang minuto, ilabas mo na. Luto na yung pandesal, malamang sunog pa eh. Bakit? Anong ginawa? Nung pinag-utos ng hari, buksan nyo na, tanggalin na natin si Shadrach, Meshach, and Abednego. Yung nagbukas nung burning fiery furnace na matay eh. Di ba? Pagbukas, bumuga yung apoy, nasunog eh. Pero yung mga nakasilip, sabi nila, sandali,
Alam ko, si Shadrach, Meshach, and Abednego nilagay natin sa burning fire furnace bakit apat sila? Sino yun? God is the ultimate protector of Shadrach, Meshach, and Abednego. Israelites, nung time na sila ay tinanggal sa Egypt, bound for sa kanilang sabihin natin, pagkaka-enslaved by the Egyptian during that time. After several years, decades of years, na sila ay naging alipin ng mga taga-Ehipto. Nung sila ay pinakawala ng Panginoon, hindi ba't natrap sila, nandun sila sa Red Sea? Anong sabi ng mga Israelites? Moses, kaya ba kami inilabas ng Panginoon para kami ay patayin ng mga kakawal ni Pharaoh dito sa lugar na ito dahil hindi tayo makakatawid sa Red Sea? Anong ginawa? Because of the faith of Moses, anong ginawa niya? Itinaas niya yung tungkod niya and the parting of the Red Sea happened. And thousands of Jews passed through the Red Sea and they were saved. How was they saved? How were they saved by the Lord? Pagtawid nila, anong ginawa ni Moses? Ibinaba niya yung tungkod habang yung mga kawal ni Pharaoh hinahabol sila sa Red Sea. At pagbaba ni Pharaoh, ni Moses ang tungkod niya, yung parting of the Red Sea ay natanggal at lahat ng mga kawal na humabol sa kanila ay namatay. They were saved because God is their ultimate protector. Families who are here, we have a lot of personal testimony how the Lord saved us. Marami po sa atin ditong pamilya, you would testify by the Lord's grace and mercy na maraming ginawa ang Panginoon sa buhay mo. Maraming mga mananampalataya dito, nagkaroon kayo ng karamdaman at Panginoon, binigyan kayo ng kagalingan. Maraming mga mananampalataya, you are bound for death. But ang nangyari sa inyo, you were saved by the Lord. Diba? Marami sa atin dito, katulad ko, classmate ko sa stroke. Pero sa biyaya ng Panginoon, naandito, tapat at naglilingkod sa Panginoon. Tumingin sa ibang adult dito. Si Kuya Leonard, buhay na buhay pa, kumakanta pa. Diba? Huwag lang niya kakantahin yung, now, the end is near. Huwag niya kantahin niya, marami namatay doon Okay? Si Nanay Dory, classmate ko to Tama? Parehong na-stroke Testifying that by the Lord's grace, we are saved by the Lord. Amen. Hindi po ba? Ang daming testimony ng pamilya dito There would be testimony na masusunog ang bahay. Di ba? Inihipan ng Panginoon. Kumanta pa yung happy birthday to you. Hinipan yung hangin. Umiba yung sunog Di ba? Katabi na nung pader niya yung susunugin Inihipan pa ng Panginoon. Doon kasi di ba napalataya? Literally, it happened. Hindi mo ba? Sino dito nagkaroon ng karamdaman? Pinagaling kayo ng Panginoon. May mga iba pa nga dito, diagnosed with cancer Walang anumang cancer, hindi kaya pagalingin ng Panginoon. May mga iba, diniagnose ng cancer Pagbalik sa doktor nanampalataya sa pagbalik sa doktor, hindi na pala cancer. Hindi po pala, nagkamali po pala kami. Bakit? Dahil nagkamali yung doktor? Hindi nagkamali ang Panginoon. Ang daming pamilya dito, masisira na Pero nung balik na nanampalataya sa nangyari sa kanya, hindi ba pinagkalooban ng Panginoon biyaya? Nabuo yung mag-asawa? Nabuo yung pamilya? Hindi ba testimony niyo na protector natin ng Panginoon? Amen. Huwag natin isasantabi ang pamilya at ang Panginoon sa pamilya po natin. The moment na isinantabi natin ng Panginoon sa pamilya po natin at hindi natin binigyan ng pahalaga yung pananampalataya sa Panginoon, that will be the start of our family falling down. From Old Testament down to the New Testament, up to this time, during this time of church age, the Lord is still proving that He is our ultimate shield and protector. Amen. Nobody, even in this church, can ever say na ang Panginoon hindi kayo niligtas. Marami nga sa inyo, ma-aksidente dapat kayo, iniligtas kayo ng Panginoon. Magugulat kayo, imbis na kayong mabunggo, yung nasa likod nyo yung nabunggo. Hindi ba proteksyon ng Panginoon yun? Hindi ba? Iba sa inyo, malamang iba sa inyo, kayo yung hinolda. Di ba?
Pero ano nangyari? Kayo nang hold up. Hindi gano'n. Mali yun. Iba yun. Nagpagamit kayo sa kaaway pagka gano'n. Di ba? Hindi kayo na-hold up. Sabi niya, ba't ko hold upin to? Wala akong makikita dito. Lugi ako dito. Baka humingi pa ng Jollibee. Tama? Ang tawag doon, protection ng Panginoon. God is the ultimate shield and protector of our family. And Psalm chapter 91 verse 4 is clear. He is faithful in protecting us. So when the Lord says, if God is with us, then nobody can be against us. God is faithful when He delivers that promise. And in every promise the Lord deliver in His mouth, He is sure and He is faithful with that. Tatlong bagay po ang makikita po natin. If we want our house to be a safe house, we are to keep trusting God for our family's protection. Tatlong bagay po ang kailangan madala natin sa pamilya po natin at maintindihan ng pamilya po natin. Una, in Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the confidence in what we hope for and the assurance about what we do not see. Ano po ang dapat nating ginagawa, families? We are to cultivate faith in our home. Okay? We are to cultivate faith in God in our homes. Ano pong ibig sabihin ng cultivate? Ibig sabihin, itinuturo po natin dapat we are to educate our family regarding faith. Yung magtiwala sa Panginoon or make faith part of our family's culture. Gawing bahagi ang pananampalataya sa Panginoon ng pamilya po natin. Isa po sa bagay na hindi po dapat nawawala sa pamilya ay wala pong iba kung hindi ang pananampalataya sa Panginoon. Amen. May mga bagay sa pamilya na hindi po dapat nawawala at immovable. Bigyan ko po ng halimbawa, no? Ano yung mga bagay na hindi nawawala sa inyo araw-araw? Mga estudyante, ano yon? Baon. Tama po ba? Sa bahay, ano hindi dapat nawawala? Pagkain. Dapat may breakfast, dapat may lunch, dapat may dinner. Sa mga naka-LL o mga nakaluwag-luwag, dapat may midnight snack, dapat may merienda. Tama? Tama ba? Hindi nawawala yun. Immovable yun. Bakit? Mahalaga yun eh. The primary na kailangan ng mundong ito, ng pamilya, ay walang iba kundi food, clothing, and shelter. Primary need yan. Pagdating sa family, hindi po nawawala iyan. Tama po ba? Ako naniniwala ko, hindi lang yun ang primary need ng pamilya. Hindi lamang food, clothing, and shelter ang immovable at hindi dapat nawawala sa pamilya. Ang isa pang dapat na hindi nawawala sa pamilya na pinaka-importante doon sa tatlo ay walang iba kundi yung pananampalataya natin sa Panginoon. Bakit? Sa pagkakataon, wala tayong pagkain sa tahanan natin. Yung pananampalataya natin sa Panginoon ang magbibigay sa atin ng pagkain. Bakit? He is the ultimate protector and a shield of our family. Wala pong anak ng Diyos ang gugutumin ng Panginoon. Maliwanag po ang banal na kasulatan dyan. Even the birds of the air, pinakain ng Panginoon. Tayo pa kaya na may mga kamay, may mga paa, katalinuhan na pwedeng gamitin na binigay ang Panginoon, gugutumin ng Panginoon. Ngaw, kapag ka ikaw gutom ka, malamang tamad ka. Maliwanag ang Bible eh. Sabi ng Panginoon kay Adam and Eve, Adam, you till the land for you to eat. Magtrabaho ka, magpakasipag ka, para kumain ka. You have all the Garden of Eden. Sabi ng Panginoon kay Adam and Eve, I'll give you the dominion over all the earth. Binigyan kita ng kapangyarihan para gawin ang pwede mong gawin sa kung ano man nakikita mo. Right? We are to cultivate faith in our family. Hindi po dapat nawawala iyon. Kaya po mali ang sabihin natin, karamihan ng pamilya po sa atin, we focus more on, sabihin natin, food, we focus more on shelter, we focus more on clothing. Pasinin nyo, kapag ka dumating ang sahod nyo, anong common na pinaprioritize nyo when it comes to your salary? Rice. Tama po, di ba? Food. Anong unang bahagi ng budget? Food. Kailangan may food yan. Kasi dapat may grocery for the week. Di ba? At saka kung sakaling maggera, tumama dito yung missile na nagaling sa Israel. Di ba? Busog tayo.
Tama? Hindi nawawala yan eh. Right? Tapos iba sa atin, sumusunod. Iba sa atin, tingnan nyo mga heart's desire nyo, nakalagay doon, gusto ko pong magkaroon ako ng maayos, magandang tahanan. Right? That's everybody's dream. Shelter, clothing. Diba? Sana ngayong Pasko ay mapansin mo din yun. Sana ngayong Pasko magkaroon ako ng bagong damit. Iba sa atin, kada sahod, kailangan may bago kang damit. May bago kang pantalon. May bago kang sapatos. May bahagi na ng budget natin yan eh. Kaya makikita mo pag naka-align sa Panginoon, yung mga mananampalataya at may pananampalataya sa Panginoon, yung pamilya, makikita mo, sa budget pa lang, makikita may prioritization doon. Who among you in the family is putting tithes as part of your budget sa tahanan? Diba? Dapat yun, di mo ba? That's ang pamilya may pananampalataya sa Panginoon. Number 1, ang pananampalataya sa Panginoon. Bago mo isipin ng grocery, bago mo isipin ng shelter, bago mo isipin yung pambayad sa kuryente, tubig at lahat-lahat, inuuna mo ng Panginoon. Bakit? Ang Panginoon, pag inuna mo, iunahin ka rin ng Panginoon. Wala akong nakita na inuna ang Panginoon, na isinantabi ng Panginoon. Lahat ng nakita ko in my several years of my ministry in this earth, lahat ng nakita ko nagtapat sa Panginoon, hindi lang sa pagbibigay, nagtapat sa pananampalataya sa Panginoon, nakita ko kung paano pinagpala. Ang nalulungkot lang ako, kung kailan pinagpala ng Panginoon, doon pa tumatalikod sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, Ephesians 6 verse 16 always, di ba? Use the shield of faith. Hindi porkit maluwag-luwag na sa buhay, kakalimutan mo ng pananampalataya. Marami mga mananampalataya, nung naghihikahos, lapit sa Panginoon, Lord, pagpalain mo ako. Lord, magpapakatapat ako. Lord, magpapagamit ako sa ministry. Abay, nung pinagpala na ng Panginoon, nakalimot sa Panginoon. Subukan bawiin ng Panginoon, kaya natutrouble eh. Number 1 priority in our family is faith. Hindi po dapat nawawala yun. We are to cultivate faith in our family. We are to engrave it in the hearts and minds of our children in our family. Anak, mahalaga ang pananampalataya. Sa time na may pagsubok, magtiwala ka sa Panginoon. Sa time na nagkakaproblema ka sa eskwelahan, magtiwala ka sa Panginoon. In time sa may trabaho o walang trabaho, tatay, magtiwala ka sa Panginoon. In time na may pangangailangan sa pamilya at nag-worry yung pamilya at yung nanay, magtiwala ka sa Panginoon. Faith, cultivate faith in our homes. Build a strong family by building it on faith, building it on the Word of God. Huwag isasantabi yung pag-aaral ng salita ng Diyos. This Word is a lamp unto our feet and a light unto our path. Gabay natin ito. Huwag niyong isasantabi ang salita ng Diyos. Bigyan natin ng kahalagahan ng salita ng Diyos. At kapag mahalaga sa iyo ang salita ng Diyos, ang ginagawa mo, dapat laging nasa tabi mo yan. Hindi nawawala sa iyan. Kaya ang sabi ng Panginoon, you meditate in the Word of God day and night. Mahalaga sa iyan. Ano mang mahalaga sa iyo, hindi mo inaalis sa tabi mo. Tama mo ba? Bigyan ko ng halimbawa, mga young people, sobrang halaga ng telepono sa inyo. Pansinin nyo, kahit nasa church kayo, hindi mawala-wala ang telepono sa kamay nyo. Right? Mahalaga sa inyo eh. Tama mo ba? Ngayon, kung mahalaga sa inyo ang salita ng Diyos, hindi dapat nawawala sa tabi natin ang salita ng Diyos. Sinasaliksik dapat ang salita ng Diyos at isinasa puso at isinasa buhay dapat natin ang salita ng Diyos. Yaan ay kung mahalaga ang pananampalataya. That's part of cultivating faith in our family. Amen. Father, we are spiritual leaders of our home. We are spiritual teachers and we are spiritual mentors of our home. How can we be spiritual leaders and mentors of our home if we are weak when it comes to spirituality, if we are weak when it comes to our relationship with the Lord, if we are weak in studying the Word of God? What if our son would come to us, what if our children would come to us, Dad or Mom, ano mo ba masasabi niyo sa pananampalatayang ito? Ano mo masasabi sa tinuturo sa Bible? Sagutin niyo anak niyo, anak, hindi ko alam yan, itanong mo kay pastor. Maghihintay ka pa ng linggo? I-PPM mo pa si pastor? Abay, kung nagpapakatibay ka ng pananampalataya mo, magkakaroon ka ng sagot dyan.
Bakit? Binigyan tayo ng kapalinuhan ng Panginoon eh. Binigyan tayo ng kakayanan ng Panginoon eh. We are to cultivate faith in our home. Bahagi po nito yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag niyong tatanggalin yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag niyong tatanggalin yung pananalangin. Anong sabi ng Thessalonica? Anong sabi dyan? Pray without ceasing. Huwag kang maghihinawa sa pananalangin sa Panginoon. Huwag kang magdududa. Huwag mong isasantabi ang pananalangin. Bahagi yan ng buhay mo. Praying is part of our life. Kaya ang sinasabi natin, we are Christians should have a prayer life. Amen. Hindi sinabing we are to have a prayer time. We are supposed to have a prayerful life. Diba? When we are to cultivate our homes, we are to teach our family to trust God. We are to teach our family to trust the Word of God. We are to teach our family, our children, and even our generations to come to trust in God's promises. Amen. How can we do that? Overcome fear with faith. Maraming doubts, maraming pagdududa, maraming ikakatakot, maraming pagsubok ang mundong ito. Pero maliwanag ang 2 Timothy chapter 2 verse 7, for God has not given the spirit of fear, but the power of love and of sound mind. Malinaw, mas malalakas sulatan po din eh. We are to overcome fear. Yung pagdududa natin, yung ating takot sa mundong ginagalawan natin, yung sabihin natin as instability of what we are doing right now, in the world we are living right now, we can overcome that with faith sa Panginoon. Amen. Hindi ako atin ng church, may sakit sa church. Hindi ako atin ng church kasi may COVID. Diba? Hindi ako atin ng church kasi yung katabi ko kagahapon, inuubo. Diba? Huwag kang matakot. Ipag-pray mo, di ba? Sana pagalingin niyo yung katabi ko para pakatin ako ng church. Iangat mo yung shield of faith. Pag umubo siya, shield of faith. Nag-vitamins ako, Celine Plus. Hindi po ito sponsored. Pero kung magbibigay ng sponsorship, pwede na rin. Kailangan natin sa mga bata yan eh. Meron ba? Meron. O tama, kita nyo? Pinopromote natin yung Celine. Ibago na tayo mga vitamins. Thank you po sa sponsor natin. Promise, Celine po yun, branded, no? Nakakatuwa. Inumin ko nga, pwede ba ako doon? Ha? Papaininom ko yung babata ako? Hindi. We are to cultivate faith. Okay? Sumunod. We are not only to cultivate faith in our home, we are to cultivate consistent faith in our home. Balik tayo Ephesians chapter 6 verse 16. Ang sabi niyan, in all circumstances, take up the shield of faith. Putulin ko doon. Cultivate teaching. Cultivate means making faith part of our culture at home. Pero ang tinuturo ng banal na kasulatan, hindi mo lang ituturo, hindi mo lang gagawin bahagi ang pananampalataya sa Panginoon sa pamilya mo. Ang ituturo mo, yung maging consistent in all circumstances, huwag kang tatalikod sa pananampalataya mo sa Panginoon. Sa anumang pinagdadaanan mong problema, sa anumang pagsubok na pinagdadaanan mo, pangangailangan man yan, o kung anumang pagsubok yan, maging consistent ka sa pananampalataya mo. Always be on guard. Use the shield of faith every day. Use the shield of faith every minute and every second and millisecond of your life. Let us use our shield of faith because that is the only way we are to be protected in this evil world we are living in. Problema sa atin, marami sa mga Pilipino, masakit. Ang daming magandang karakteristik ng Pilipino. Alam nyo kung ano yung mga magandang karakteristik ng Pilipino? Resilience. May pagsubok, nakangiti pa rin. Diba? Bumagyo, Yolanda, ang daming patay na nasa kalye, yung mga tao nakangiti pa rin. Pengi naman pong bigas. Hindi ako nagbibiro. Ang dami nating mga missionary na pumunta doon, nagbigay ng mga doon, sa kabila ng problema doon, nakita mo, habang nagbibuild ng mga bahay, nakangiti pa rin. Resilient ang mga Pilipino. Pagdating sa bagyo, hindi tayo kagad-kagad natitinag. Bakit? Isipin mo, taon-taon, 26 to 28, less than 30 storms ang dumadaan sa atin. Minimum of 10 doon, mga super typhoon ang dumadating sa atin. Kaya pag dinaan tayo ng bagyo, di ba? Hindi natin iniinda eh. Subukan nyo.
May thunderstorm. Tama? Kumukulog, kumikidlat. Yung mga young people nasa labas, naliligo ng ulan. Woo! Nasa ilalim ng gutter, naliligo. Pumunta kayo sa ibang bansa. Pag may thunderstorm, nagtatago lahat sa bahay mga tao. Bakit? Baka tamaan ng kidlat eh. I would remember Pastor James, nagkukwentuhan kami ng Pastor James. Sabi na, nung nasa States kami, sabi ng mga Amerikano sa amin, loko-loko daw kami. Ay, bakit sir? Kasi nagkaroon thunderstorm. Lakas ng ulan, kumukulog, kumikidlat. Eh, tagal nilang nasa States. Sanay silang naliligo sa ulan. Sabi ng kasama ng pastor, labas tayo, ligo tayo sa ulan. Habang kumukulog, kumikidlat. Sabi ng mga Amerikano sa nakasino sa bintana, these Filipinos are crazy. Tama? Hindi tayo nagtinag ng bagyo. Resilient tayo eh. Ang problema, sa kabila ng resilient natin, bakit hindi natin magamit yung resilience na when it comes to faith? Bakit hindi natin magamit yung consistency na when it comes to faith? Bakit pagdating sa pananampalataya, hindi magamit ng Pilipino kinasal natin ugali yung maging consistent na pananampalataya? The moment we put down our shield of faith, maniwala po kayo. Diba? Para pong Israel at Hamas yan. Hindi ko alam kung saan kumukuha ang mga Hamas ng mga rocket sa pinapadala nila. Because from the first day, nagpadala sila ng rocket sa Israel. Umabot hanggang second day ng 5,000 rockets ang pinalipad nila papunta sa Israel. Ang yaman itong mga to, no? Consistent magpadala. And I tell you, the enemy of the Lord is also consistent. Ang kaaway, consistent magpadala ng rocket sa buhay natin yan. At kapag hindi ka on guard, papasok yung rocket na masisira buhay mo. Hindi ka mawawala bilang Kristiyano at anak ng Panginoon, pero magiging miserable buhay mo. Kaya kung tayo makikita mga mananampalataya, miserable buhay. Marami ka makita mga mananampalataya naman, pero sira ang pamilya. Bakit? Eh kasi hindi ginagamit yung shield of faith eh. Right? Maliwanag po yun. We are to cultivate consistent faith in our home. In all circumstances, use the shield of faith. Last, sabi dito, seize the enemy with faith in our home. Ano pong ibig sabihin seize? Ang ibig sabihin po ng seize, sa Ephesians chapter 6 verse 16, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil. Darts, parang rocket. Ang enemy, padala ng rocket o dart ng pagsubok sa buhay mo. Problema sa pera, problema sa trabaho, problema sa relationship, problema sa kaibigan, problema sa chismis, lahat ng problema. Problema sa wrinkles, problema sa pambayad sa tubig, lahat ng problema, papadala ng kaaway. Lahat ng pagsubok, ipapadala ng kaaway. Pero sabi ng Panginoon, anak, you seize the enemy with faith in our home. You extinguish the work of the enemy, you destroy or you put an end to the work of the enemy when it comes to your faith. Ano sabi ng Panginoon? Let's use the Lord Jesus Christ, the greatest example on how He put an end to the testing of the enemy sa Kanya. When Jesus Christ came to earth, okay, it was never an excuse and He was never excused para hindi itempt ng diablo. Remember, in His days in the wilderness, nagpunta siya sa wilderness, anong ginawa ng diablo sa kanya? Hindi ba tinenti siya ng diablo? Ano sabi sa kanya? Sige nga, kung talagang ikaw ang naglalang ng langit at lupa, kung ikaw talagang tagapagligtas sa mundong ito, tubig lang hindi yung magawa, pukpukin mo nga yung bato, palabasin mo ang tubig dyan, sa gitna ng desyerto, makainom ka lang. Paano ginawa ng Panginoon? He seized yung enemy. Ano sabi niya? Sino ang brook of life? It is God the Father. The love of God is the brook and streams of His life. Sabi niya, oh, gutom ka na. Nasa wilderness ka. Diba? Maano bang magpadala ka ng tinapay? Maano bang magpadala ka ng uwak para kumain ka? Paano sinis ng Panginoong Hesukristo ang kaaway sa pagtitem sa Kanya? Sabi niya, men shall not live by bread alone, but by the word of the Lord that comes out of His mouth. Anong ginawa ng diablo? Tumigil ba? Hindi eh. Persistent pa rin ang kaaway eh. Tinetem pa rin siya ng tinetem. Sinusumo pa rin, susubukan pa rin. Ang sinabi ng Panginoon, depart from me, ye doer of iniquity.
Tama? Ano makikita natin? He seized the enemy. He destroyed the enemy by His faith to God the Father. Ganon din sa pamilya. Maraming pagsubok na pinagdadaanan o pagdadaanan ng pamilya. Sabi ng Panginoon, you can extinguish the darts of this world, the evil darts of this world. Mga pagsubok na pinapadala ng kaaway sa pamamagitan ng salita ng Diyos at pananampalataya mo sa Panginoon. Wala akong nakitang gulong na nanatili na nasa ilalim. Sabi natin, lagi na lang problema. Pag may problema, bakit lahat ng payong? Pag may problema, yung payong ko nakasalo lahat. Minsan titingnan natin, ang favorite natin, paboritong kataga, bakit when it rains, it pours? Bakit pag nagbuhos ng kamalasan, di ba? Sa akin lahat. Sabi ko, famous sa sinasabi ko sa inyo, huwag kayong maniniwala sa malas, hindi kayo suswertehin. Tama? Sabi niyo ba tama? Mali pa rin. Hindi tayo naniniwala sa malas, hindi tayo naniniwala sa swerte, naniniwala tayo sa pagpapala ng Panginoon. Sa mundong ito, walang malas, walang swerte. Ang meron, pagpapala ng Panginoon. Kung gusto natin ng pagpapala ng Panginoon, maliwanag ang Deuteronomy. Kapag magtapat ka sa Panginoon, pagpapala ang kaakibat niya. If you follow the promises and the commands of the Lord, blessing follows. If you disobey the Lord, cursing follow. Now, it's not my choice, it's your choice. What to choose? Problema, gusto natin ng blessing, but we want to disobey. It can never happen. Blessing will not come after disobedience. Blessing from the Lord always come after obedience. Tandaan po natin yan. And I tell you, faith in our home, anuman ang ginagawang pagkilos ng kaaway sa pamilya mo, the Lord gave us the ability. Maliwanag ang Romans. Sabi niya, the Lord gave us the ability to trample on snakes and scorpions. That metaphor is pertaining that God gave us the ability by His grace and power and mercy. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon na panlabanan at awayin at kontrahin ang anumang pagkilos ng kaaway sa buhay natin. Temptation would always come. Trials would always come. But I tell you, temptation will be persistent. Trials will be persistent. But God is faithful. Seize the enemy with faith in our home. Tatlong bagay na mahalaga. We want our homes to be safe or to be a safe house. We want our house to be a home where we find refuge, where we found peace, where we found, sabihin natin, comfort. It would be a safe house if we cultivate faith in our home. If we cultivate consistent faith in our home. At lalo tigit, if we will fight and seize the enemy with our faith sa Panginoon. Mahalaga po yan. At katulad ng inawit natin kanina, He will never fail. And He will never fail. Pwede ba natin kantahin yan? Can I call the praise team na kantahin natin as I end? May this word of the Lord be a challenge to each and every one of us. Mahalaga ang pananampalataya sa Panginoon. Huwag nating isang tabi yung pananampalataya natin sa Panginoon. Shall we all stand and worship the Lord? Kantahin natin to. May God be the firm foundation of our home. May God be the center of our home. And as the song says, He will never fail us. And I tell you, God is true and God is faithful. He will never fail us. Never, ever. Again, church, let's cultivate faith in our home. Let's cultivate consistent faith in our home. And let's seize the enemy with our faith sa Panginoon. Christ is my firm foundation, the rock on
joy in chaos. I've got peace that makes no sense. I won't be going under. It's not held by my own strength, 'cause I build my life with Jesus. He's never let me down. He's faithful in every season. So I will leave it now. He won't. He won't. Yes, He won't. He won't fail. He won't fail. He won't. Yes, God. Salamat, Panginoon, sa pangako mo. Thank you, Lord God, for your faithfulness, Panginoon. Truly, Lord God, you are true to your promise. You won't ever fail, Panginoon, your children. Thank you, Lord God, for always guiding us. Thank you, Lord God, for always reminding us the importance and significance of faith in our lives, especially in our family, Panginoon. Teach us, Lord God, to cultivate faith in our home. Teach us, O Lord, and encourage us, O Lord, to engrave faith in each and every part of our homes, Panginoon. Not only in the foundation of our homes, but in the hearts of each and every members of our home. Lord, always remind us, Panginoon, to cultivate consistent faith, Lord God. Na hindi namin bababa, Panginoon, yung shield of faith. One of the weapon, Panginoon, na pwede namin gamitin para lumaban sa kaaway ng mundong ito at kasamaan ng mundong ito ay walang iba kundi yung pananampalataya namin sa iyo. Lord, encourage us parents to use the shield of faith to cover, Panginoon, yung family namin, Panginoon, sa anumang kasamaan ng mundong ito. Teach our children, Panginoon, to use the shield of faith, Panginoon, para hindi sila ma-pressure sa anumang kasamaan ng mundong ito. And we are so thankful, Panginoon, because you've given us the weapon to fight against the enemy, and that is the shield of faith. Thank you, Lord God, because this weapon will not only cover us, Panginoon, and protect us, Lord God, but this would be a weapon that would seize and put an end to the enemy's work in our life. The enemy is persistent and consistent, Panginoon, in troubling us. But Lord, may we be consistent in using your shield of faith. Patuloy kami manampalataya sa iyo, Panginoon. Patuloy namin i-overcome yung fear ng pananampalataya, Panginoon, sa iyo. Lord, may we see the importance niyo sa buhay namin. At yung importansya, Panginoon, ng pananampalataya namin sa iyo. Again, Lord God, we entrust to you the protection of our family because you are the ultimate protector and shield of our faith. In your word in Psalm chapter 91 verse 4 is clear. You are faithful in loving us. You are faithful, Panginoon, in being merciful to us. And you will always be faithful, Lord God, in protecting us, Panginoon. Again, Lord God, we give you back all the praises and all the glory. In Jesus' mighty name we pray.